mabiyayang gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa isa pang pribileyo na tayo ay nagkakasama-sama, kakaisa sa gawain ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa sa ating prayer meeting. Nawa ay nasa maayos tayo na kalagayan, lalo na sa bawat isa, saan man kayong dako na nasa computer o sa gadgets na sumusubaybay sa ating gawain ngayong gabi. Nawa'y pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, dumudulog kami sa iyo sa pagkakataong ito. Salamat muli sa gawaing prayer meeting. Kayo po ang manguna at marapati nawa ang bawat isa sa biyaya mo upang kami, O Diyos, ay makapagpuri, makapagluwalhati sa iyo. Kayo pong magpala ng gawain, ang amin pong pag-aaral ng iyong salita, ang amin pong mga pananalangin. At ingatan niyo po ang aming puso't isipan, maging ang aming buong programa. Nawa, O Diyos, ang mensahe na amin pong pag-aaralan ay maging pagpapala sa aming buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagpapatuloy sa pangalan ng Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, isang malugod na pagbati sa bawat isa. At ang atin pong pagtalakay ngayong gabi ay patungkol sa pananampalataya ni Bartimeo. Alam po natin na ito po ang isang taong bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Ang ating talata sa Lucas 18, talatang 35 hanggang 43. At maging sa Mateo 20, 29 hanggang 34. At ganoon din sa Marcos, kabanatang 10, mga talatang 46 hanggang talatang 72. Noong unang panahon, ang pagkabulag ay karaniwang sakit na walang lunas. Ang kanilang tanging magagawa ay mamamalimos. Nang nalaman ng bulag na ito na si Jesus ay paparating, nagsikap siya na makahingi ng tulong kay Jesus. Sa pagkakataong ito, si Jesus kasama kanyang mga alagad, sila ay aahon sa Jerusalem. At nung sila ay malapit na sa Jericho, dahil sa napakaraming taong sumusunod, ay narinig ng bulag na ito ang ingay at nagtanong siya kung anong mayroon. At nang sabihin nila na si Jesus ay dumadaan. Kaya sa Lucas 18, talatang 38, siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Una po dito, makita natin kilala niya si Jesus. Ibig sabihin, mayroon siyang realization sa kanyang sinabing anak ni David. Ito ay messianic title ng ating Panginoong Hesukristo na tinawag niya ang ating Panginoon, anak ni David. Palatandaan na alam niya na si Jesus ay makapagbigay ng paningin sa bulag. Kilala niya na si Jesus ay Mesiyas. Sa Gregong salita, ang Mesiyas ay Kristo. Nangangahulugang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang maging Mesiyas o Kristo ng mga tao. Bilang Kristo, siya ay propeta, saserdote at hari. Ang propeta ay tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Yun po ay ginampanan ng ating Panginoon Kristo bago siya mapako sa krus. Nung siya po ay nagmiministeryo dito sa lupa. At siya ay naging saserdote. Ang lubos na kaganapan ng kanyang pagiging saserdote ay noong kanyang ialay ang kanyang buhay sa krus. At siya ay namamagitan sa mga tao sa Diyos. Kaya ang sabi sa unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 5, ito ay sapagat may iisang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ang taong si Kristo Jesus. Hanggang sa ngayon, ang ating Panginoon Kristo, siya ang ating tagapamagitan bilang punong saserdote.
Siya sa ngayon ay nasa kanan na ng Ama sa kalangitan na namamagitan para sa atin. Kung tayo po ay lalapit sa Ama, kailangan po tayong dumaan sa Kanya bilang ating tagapamagitan. Kaya ang sabi niya sa Juan, 14:6, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya siya ay patuloy na namamagitan hanggang sa ngayon. Hindi lamang siya tagapamagitan natin, kundi siya rin ay tagapagtanggol. Na tayo, na mga mananampalataya, kapag tayo ay inaakyos ng dyablo, sarpan ng Diyos, siya ang ating tagapagtanggol bilang ating advocate. Kaya ang ating Panginoon Kristo sa ngayon ay Kanyang ginagampanan. Kaya ang atin pong pamumuhay ay lagi po tayong sa kay Kristo lamang upang tayo po ay makakaabot sa Ama, lalo na sa ating mga pananalangin. Bilang hari, sa Revelation chapter 5, verse 5, ay sinasabi, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Ang tinutukoy ang ating Panginoong Kristo. Lion of the tribe of Judah, the root of David. Ibig sabihin, ito po yung kanyang, ito ay pahiwatig ng kanyang pagiging hari. Sa Luke 1:32, sabi, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay ng Panginoong Diyos sa kanya ang trono ng kanyang amang si David. So na-identify dito ang ating Panginoon Kristo kay David. Nasabi sa Revelation 5:5, the root of David. At dito po sa Luke 1:32, ay ibibigay ng Panginoong Diyos sa kanya ang trono ng kanyang amang si David. Ito po ay sa kanyang pagkatawang tao. Si Jesus sa kanyang pagkatawang tao ay sa lahi ni David, lahi ni Israel. Si David ay naging hari ng bansang Israel. Alam po natin yan. At sa takdang panahon, si Jesus ay uupo sa trono ni David. Yun po ang sinasabi. Kahit na sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo o sa anunsyo ng anghel ay binanggit na siya ay magmamana ng trono ni David na kanyang amang. Ayun po ay sa kanyang pagkatawang tao. So, pinili ng Diyos ang lahi ni David sa kanyang pagkatawang tao. Siya ay maghahari hindi lamang sa bansa ng Israel, kundi sa imperyo ng Israel. 1,000 taon. Ito po yung tinatawag nating millennium. Kaya sa ngayon, ginagampanan ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pagiging punong saserdote, tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At darating ang takdang panahon na kanyang gagampanan ang kanyang pagiging hari. At yun po ay sa panahon ng milenyo o 1,000 taong paghahari ni Kristo sa imperyo ng Israel. Israel Empire. Si Kristo ang maging hari. Sa panahong iyon, bilang hari ng Israel Empire, ay kukontrolin ni Kristo ang buong mundo. Ang Israel, ang dominanting nasyon sa pagkakataong ito, si Kristo bilang hari ng imperyo ng Israel na ito, siya ang magkokontrol ng buong mundo. Kaya, sa ngayon makikita po natin na talagang ang Israel ay dumadanas ng maraming kaguluhan. Maraming mga bansa ang laban sa Israel. Ngunit, nakatakda ang panahon na ang Israel ang siyang magiging empire at ang Israel lamang ang mananatili sa pamumuno ni Kristo bilang hari. Ito ay bahagi ng kanyang gampanin bilang Kristo. Ayun ay bilang Kristo, ang kanyang gampanin, propeta, saserdote at
hari. Kaya tama ang mga pantas sa kapanganakan ng ating Panginoon, ang pantas galing sa silangan, nakarating doon sa Jerusalem, nagtanong kung nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya ito po ang kaganapan, talagang maghahari si Kristo bilang hari ng mga Hudyo sa Israel Empire. Tama rin ang pagkilala ni Bartimeo kay Jesus na si Jesus ay kanyang kinilala bilang Mesiyas. Si Bartimeo ay nagsusumamo ng habag kay Jesus. Makita natin sa talatang 38 ng Lucas 18. Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Sa Mark 5:19, mayroon ding isang tao na pinagaling ang ating Panginoon. At yun po ay isang tao na sinaniban ng napakaraming masamang espiritu. Na siya naninirahan sa sementeryo na walang makagapos sa kanya, kahit tanikala, kahit bakal, ay hindi siya kayang pigilin. Ngunit, nung nakita niya si Jesus, ay siya ay nakiusap kay Jesus. At tinawag niya si Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Yun po ang tao na pinayagan ni Jesus lumipat sa napakaraming sakawan ng napakaraming baboy. At siya ay pinagaling ni Jesus. At nung siya ay gumaling, nais niyang sumama kay Jesus. Ngunit hindi siya pinayagan. Ang sabi ni Jesus, umuwi ka sa inyong bahay, sa iyong pamilya at sa iyong kaibigan at ibalita mo kung gaano kadakila ang ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paano ikaw ay kanyang kinahabagan. Kaya makikita po natin na talagang ang pagsusumamo ni Bartimeo na ito ay humihingi ng habag ng Panginoon. Hindi siya direktang humingi na pagalingin ang kanya o bigyan siya ng paningin, kundi humingi siya ng habag ng Panginoon. Sapagkat sa habag lamang ng Panginoon, kung paano tayo po ay natutulungan. Sa habag lamang ng Panginoon na tayo napatawad at napagaling, lalo na sa ating espiritual na kagalingan. Sa biyaya at awa lamang ng Diyos na tayo ay naligtas. Kaya ang sabi po dito sa talatang 39, sinaway siya ng mga nauna at pinatatahimik siya. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, anak ni David, kahabagan mo ako. Ibig sabihin, mayroon pong pumipigil sa kanya, mayroong oposisyon na gusto siyang patahimikin. Ngunit lalo siyang sumigaw sapagkat siya ay mayroong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Lalo na sa kanyang pangangailangan na siya ay magkaroon ng paningin bilang bulag. Kaya ang tunay na pananampalataya ay matyaga, mapursige at hindi sumusuko. Yan pong makikita natin sa pananampalataya ni Bartimeo. Hindi palaging madali o maayos ang ating kalalagayan. Kailangan minsan dumaan tayo sa pagsubok, sa hirap, upang subukan kung gaano katotoo ang ating pananampalataya na mayroong pagpupursige. Dahil kilala natin ang ating Panginoon, ang ating maaasahan, ang ating tagapagligtas. Pangalawa po, siya ay sampalataya sa kung ano ang magagawa ni Jesus. Mayroon siyang desisyon dahil siya ay sampalataya sa kakayahan ni Jesus na gumawa para sa kanyang pangangailangan. Sa Mark 10:49, ipinatawag siya ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa ibang tao na dalhin siya sa kanya
At sinabihan siya, laksan mo ang iyong loob. Tumindig ka, tinatawag ka ni Jesus. Kaya siya ay nagbadaling tumindig at lumapit kay Jesus na puno ng pag-asa at kasiyahan. Sapagkat siya ay sampalataya na sa Jesus lamang ang makatugon ng kanyang pangangailangan. Sa Matthew 11:28-30, ito ang imbitasyon ng ating Panginoong Hesus. Pumarito kayo sa akin. Ito po ang kanyang imbitasyon sa bawat isa. Akin pong saglit basahin. Pumarito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagat ang aking pamatok ay madali at ang aking pasanin ay magaan. Yun po ang imbitasyon ng Panginoong Hesus sa bawat tao. Sa mga Fariseo, lahat ng Fariseo ay nagsasabi, gumawa, gawin. Yun po ang kautusan, ang tradisyon. Kailangan mo gawin. Yun po ang ayon sa mga Fariseo. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Walang maliligtas sa pagtupad ng kautusan, maging sa paggawa ng tradisyon sa reliyon ng mga Hudyo. Ngunit ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lumapit sa Kanya ay nangangahulugang manampalataya sa Kanya. Kaya si Bartimeo ay hindi nag-alangan o lumapit sa Panginoon sapagkat ganap ang kanyang pananampalataya. Sa John 6:35 ay sinasabi, sa Jesus ang nagsalita, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin, kailanman ay hindi magugutom. Siya na sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Kaya kay Jesus natin masusumpungan. Ang ibig sabihin, siya lamang ang source ng buhay. Siya lamang ang makapagbigay ng totoong katiwasayan sa buhay. Kaya sa paglapit sa Kanya sa pananampalataya. Kaya nang sabihin niyang, pasanin ninyo ang aking pamato. Doon sa Matthew 11:29, ito ay mas malalim na karanasan. Kung tayo ay nagpapasakop kay Kristo, tayo ay nakikipamatok sa Kanya. Ang ating pamumuhay ay simplified at unified sa persona ni Kristo. Ayon po ang Kanyang imbitasyon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Anong ibig sabihin? Na tayo po ay nakikipamatok kay Kristo o na tayo po ay magpapasakop sa Kanya. At tayo po ay mag-yield sa Kanya yung atin pong buhay na ipinamumuhay natin kay Kristo. Na sabi po sa John 15 ay kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya kailangan po tayo namumuhay na mayroong pag-abide sa ating Panginoon Kristo at lalo na higit sa lahat ay sa ating pamumuhay kay Kristo tayo po ay laging namumuhay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa Biblia, sa Romans 1:17, ang ganap o ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. At sa ganitong paraan, ang ating pamumuhay ay nagiging simplified and unified sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Mararanasan natin ang kagaanan ng buhay kasama ng ating Panginoon. Kaya maranasan natin at ang kapahingahan sa Kanya. Si Bartimeo ay lumapit kay Jesus sa pananalig na panumbalikin ang kanyang paningin. Kaya yun pong isang awitin na Amazing Grace.
talagang ginawa ang awiting ito ng isang tao din na talagang nakaranas ng hirap, ngunit naranasan niya ang biyaya ng Diyos. Kaya nagkaroon nitong awiting Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So tulad po ni Bartimeo, bawat isa sa atin ay naging bulag dahil sa wala tayo sa katotohanan. Ngunit dahil sa biyaya lamang ng Diyos, biyaya ng ating Panginoon Kristo, dati tayo ay nawawala at ngayon ay nasumpungan. Dating bulag at ngayon ay nakakakita. Siya ay sumunod kay Jesus. Kaya ito po ay sa Panginoon siya ay nagpakita ng ebidensya ng binagong buhay. Nagkaroon siya ng commitment. Anong ginawa niya? Siya ay sumunod kay Jesus na niluluwalhati ang Diyos. Sa talatang 43, makikita po natin dito sa talata, saglit ko pong basahin, 43, agad nakakita siya at sumunod sa kanya na nagluluwalhati sa Diyos. Ang lahat ng mga taong nakakita ay nagpuri sa Diyos. Ito po ay isang commitment na sa kanyang kagalingan ay ang kanyang desisyon ay sumunod sa Panginoong Jesus. Kaya ang pagsunod kay Jesus ay kapahayagan ng binagong buhay. Nang tayo ay lumapit kay Jesus sa pananampalataya, ay hindi lamang natin isinuko ang ating buhay. Itinalaga rin natin ang ating sarili sa pagsunod sa Kanya. Ito po ay commitment. Kaya ang buhay po natin, ang commitment natin sa Panginoon ay lifetime commitment. Ang ibig sabihin ay pamumuhay na lagang walang tigil sa pagsunod sa ating Panginoon. Uri ng pamumuhay. Ito po ang ating commitment. At habang ginagawa natin ito, ay niluluwalhati natin ang Diyos. Makita natin dito kung anong pagbabagong naganap sa buhay ni Bartimeo. Mula sa kadiliman ay naging sa kaliwanagan. Mula sa pagpapalimos, naging sa pagsunod. Mula sa pagsigaw ng habag, naging sa pagpupuri sa Diyos. Kaya, ito po ay isang napakagandang mensahe na pinabatid sa atin kung paano nagiging mabiyaya ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ganon din po ang ating karanasan. Biniyayaan lamang tayo ng Panginoon. Kaya sa ating pamumuhay, lahat ay sa biyaya lamang ng Diyos. Kaya patuloy natin purihin, luwalhatiin ng ating Diyos dahil sa Kanyang dakila sa ating buhay. At tulad po ng isang taong ito, gaano kahirap ang kanyang sitwasyon na tanging pamamalimos lamang ang kanyang kayang gawin. Ngunit, binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon Kristo na matanggap ang kanyang paningin at kinumit niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Salamat sa paalaala sa mensaheng ito at tayo po ay dudulog sa ating pananalangin ngayong gabi. Tayo manalangin. Papasalamat kami, O Diyos, sa gabing ito muli na kami ay makalapit sa trono ng biyaya dahil kay Kristo na aming punong saserdoting namamagitan sa amin. Salamat sa iyo pong mga kabutihan na pinaranas sa amin sa nakaraang mga araw. Salamat sa katapatan mo, O Diyos, na sa kabila ng aming pagiging hindi tapat sa iyo, aming mga kahinaan,
mga kasalanan. Dahil sa biyaya mo at sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo, ay matamo namin ang kapatawaran. Matamo namin ang biyaya na aming kinakailangan. Salamat din, Panginoong Diyos, sa pagkaloob mo sa amin ng kalakasan, gabay, katalinuhan na aming kinakailangan, pangunguna at protection, lalo na sa nagdaang mga araw at linggo, kung paano binigyan mo kami ng bahagi sa iyong gawain upang makapaglingkod. Salamat sa iyo pong pinagkatiwala sa amin na mga ministeryo. Salamat din, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin sa mga kapahamakan, sa mga kasamaan sa nagdaang mga araw. Sa gabing ito, aming patuloy ipinapanalangin, O Diyos, ang amin pong iglesia. Salamat sa mga gawain at patuloy po namin nilalapit at pinagkakatiwala sa iyo sa darating na Sunday, ang aming mga worship services. Sa early worship service, sa mid-morning worship service, maging sa vesper worship service. Ay patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang bawat programa sa mga mensahero mong gagamitin sa pagdala ng iyong mensahe. Panalangin namin ang iyong pong pagkaloob ng kalakasan at talino sa bawat isa, maging sa kanilang preparasyon sa mensahe na kanilang ibahagi, na may gawin mong karapat-dapat ang bawat isa at maging daluyan ng pagpapala sa iyong mga anak upang muli mapunuan ang pangangailangan espiritual. Ang amin pong Sunday Bible School, amin pong dalangin din ang mga teachers na nagtuturo. Ikaw, O Diyos, ang gumamit sa kanila na sila ay maging committed sa kanila pong ministry na magtuturo sa programang ito, aming iglesia. Sa bawat departamento, pagpalain mo, O Diyos, ang mga lessons, pagpalain mo ang mga estudyante na sila ay matuto sa mga lessons na itinuturo, at lalo na, Panginoon, makilala nila ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Dalangin namin ang baptismal class. Salamat sa mga umaattend, nawa maihanda sila, Panginoon, ng lubusan. Lubos nilang maunawaan, Panginoon, ang kanila pong pinag-aaralan patungkol sa baptism. Nawa tunay, Panginoon, na ligtas ang bawat isa upang maihanda sa pagpapatutuo ng kanilang pananampalataya at sa pagpasok, Panginoon, bilang ganap na membro ng lokal na iglesia dito po sa First Baptist Church of Manila. Dalangin din namin, dakilang Diyos, maging ang pangangailangan ng aming iglesia financial, patuloy mo pong ipagkaloob upang ang mga pangangailangan sa misyon matustusan, ang pangangailangan sa mga Christian Education Ministry ng aming church ay matutustusan. Pangangailangan ng mga pastors and workers, Panginoon. Dalangin namin ang pagpapala mo sa mga kapatiran sa kanilang mga paghahanap buhay upang sila din, Panginoon, ay patuloy na makasuporta sa aming iglesia. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, maging ang Thursday class bukas na araw, aming pinagkakatiwala sa iyo ang programa, ang pagtuturo ng katotohanan ng iyong salita. Kayo pong magkaloob ng kalakasan, katalinuhan, kalusugan, Pastor Nasita sa kanyang pangunguna, lalo na sa kanyang lecture. Ingatan po ang bawat manggagawa, mga kapatiran na darating galing sa kanya-kanyang lugar,
Nawa, Panginoon, sila makarating ng maayos at may kabahagi ng programa bukas, ang pag-aaral ng mga mahalagang bagay na aming kinakailangan, lalo na sa aming paglilingkod, sa aming paninindigan sa tama sa mga panahong ito, lalo na sa pagtuturo, na maituro namin, Panginoon, kung ano ang tama ayon sa banal na kasulatan. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang aming prayer meeting na ito. Kayo po ang patuloy na manguna, magkaloob ng mga katotohanan sa aming pag-aaral na ito, o Diyos, ay makatugon sa pangangailangan spiritual ng mga kapatiran at maging sa aming mga panalangin na makalapit kami upang dalhin ang aming mga kabigatan, lalo na mga daing at pangangailangan, sapagkat ikaw lamang ang aming Diyos na maaasahan sa aming mga pangangailangan at iba pang mga bagay. Dalangin namin din ang mga may karamdaman, o Diyos, sa mga panahong ito, na kayo po ang magbigay ng kagalingan sa mga nangangailangan pinansyal dahil sa gamot, sa pagpapahospital, sa iba pang mga pinagagastusan, lalo na sa may kinalaman sa kalusugan at kalakasan ng katawan. Kayo nawa magkaloob sa kapatiran namin, Panginoon, na nakakaranas na mahospital. Ikaw po ang maging mabiyaya, dakilang Diyos, at magbigay din ng katatagan ng kanilang kalooban sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan, tulad po kung paano pinagaling si Bartimeo at iba pang mga tao na hindi nagkaroon ng kagalingan sa ibang paraan. Walang nakapagpagaling kundi ikaw lamang. Ganun din kami, O Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala anumang karamdaman na nararanasan ng aming mga kapatiran. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa pagtitiwala na ikaw ang makapangyarihang Diyos na walang imposible sa iyo. Aming dalangin, dakilang Diyos, maging ang amin pong mga outreaches din sa ministry sa San Mateo, sa panguna nila Pastor Rene, Pastor Jess, sila Brother Bart at iba pang mga kasama nila. Gabayan mo sila sa kanilang paghayo, pagtuturo sa Bible study at sa mga bata. Kayo po, O Diyos, siyang kumilos at gumawa sa ministry na ito ay patuloy mong samahan at ikaw magbigay ng iyong kapangyarihan sa tagapagturo upang maging epektibo at ito, Panginoon, naway maging matagumpay sa pag-ani ng mga kaluluwa. Ganon din sa outreach sa UP Diliman, sa Villanueva Residence. Pagpalain pagtuturo sa mga bata at Bible study. Dalangin din namin, Panginoon, ang gawain sa Kalamba, sa iyo pong patuloy na pangunguna, at lalo na sa pangangailangan, O Diyos, ng full-time pastor, residence pastor, upang matutukan ang gawain doon. Ganon din sa pangangailangan financial, sa commitment ng mga membro, at ganon din sa ministry, worship service at Sunday school, sa mga adults at mga bata, at ganon din, Panginoon, sa mga inaayos development ng lugar. Ikaw po mag-provide financial na pangangailangan din, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang kumilos at gumawa sa pagkaloob ng mga programa sa iglesyang ito. Ganon din, Panginoon, sa iba pang mga kaiglesia-hanan tulad sa Paniki, Tarlac, sa kanilang pangailangan din ng full-time pastor, at sa pangailangan financial, at sa mga programa at mga misyon, mga kanila pong gawain, kayo din po ang magpala, O Diyos. Pagbigay protection sa safe na travel
ng iyong pong mga manggagawa sa punta doon tuwing Sunday. Dalangin namin, O Diyos, ang paglago spiritual din ng mga kapatiran sa pamagitan ng mga gawain at ng iyong salita. Protection sa bawat isa, lalo na sa panahong ito, laban sa karamdaman, laban sa mga kasamaan at kapahamakan. At ganon din, O Diyos, ang aming mga estudyante, patuloy ng dalangin ang iyong pong pag-iingat sa kanilang biyahe at pangangailangan nila, O Diyos, sa kanila pong pag-aaral. At dalangin din namin maging ang kanilang pangangailangan, O Diyos, sa araw-araw sa kanilang pagpasok. Dalangin din namin, Panginoon, maging aming senior citizen. Salamat sa biyaya mo sa bawat isa. Kayo pong magkaloob ng kaginhawahan, ng kapayapaan at katiwasayan sa bawat isa. Lalo na proteksyon, O Diyos, laban sa mga aksidente, laban sa mga sakit. Ikaw, Diyos, ang magkaloob sa kanila ng kagalakan sa kanilang buhay. Pag-provide, pangangailangan lalo na financial, sa gamot at sa iba pang mga bagay. Aming dalangin din mga missionaries, ang missions na kanilang ginagampanan. Ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa kanilang mga lakad, sa pagmimisyon, sa kanilang pangangailangan. Maging ang buong pamilya, ingatan mo, O Diyos, ang pangatawan, kalusugan ng bawat isa. Dalangin namin ang kanilang mga gawain sa pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaligtasan, o ay maging matagumpay. Dalangin namin ang mga Bible schools, maraming pangangailangan, O Diyos, ng manggagawa at kulang ang mga manggagawa. Kaya gamitin mo nawa ang aming mga Bible schools sa pag-produce ng mga bagong workers upang magampanan ang mga gawain. Ang Bible school sa Lubao, sa amin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang pagtuturo, ang training na pag-produce, Panginoon, ng mga maglilingkod sa iyo, mga pastor na nais magpagamit. Tulungan mo ang mga tagapagturo, Panginoon, mga instructors, na sila ay bigay ng sapat na training upang maging karapat-dapat at maging qualify, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon ng sapat na karunungan at kaalaman upang magamit sa gawain sa mission. Dalangin din namin, Diyos, maging ang mga Bible school sa iba pang mga lugar sa Mindanao, sa Visayas, maging dito sa Luzon. Ang aming gobyerno, nilalapit namin sa iyo, dakilang Diyos, ang patuloy mong pag-ingat sa aming mga leaders, lalo sa aming presidente at vice-presidente at mga nasa gabinete at mga sekretaris sa bawat nasa posisyon, Panginoon. Dalangin namin ang kanilang panunungkulan ay makatulong sa buong sambayan ng Pilipino sa panahong ito ng kahirapan ng buhay. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga pagplano, sa kanilang mga ginagawa, na sila, Panginoon, ay makapagplano kung ano ang nararapat na talagang makakatulong sa aming buong bansa. Dalangin namin ang peace and order sa aming bansa, dakilang Diyos. Ang mga nanunungkulan ay patuloy mong ingatan at gamitin sila. Tulungan sila, O Diyos, na magawa nila nararapat
upang magkaroon ng pag-unlad ang aming bansa, maging sa sawata Panginoon ng mga karahasan, mga katiwalian, mga illegals, mga krimen, upang ito, Panginoon, ay hindi maging sagabal sa kaayusan at pag-unlad ng aming bansa. Dalangin namin ang bansang Israel ay po ang mamamagitan, Panginoon, at magbigay ng solusyon sa mga kaguluhan na nagaganap. Alam po namin dakilang Diyos, silang pinili mong bansa, at ikaw ay subaybay sa kanila. At dalangin namin ang gawain po doon, lalo na ang kaligtasan ng mga kaluluwa, kaligtasan ng mga Hudyo. Ang mga missionaries na naroon at ang gawain, proteksyonan mo, Diyos, na ito ay magpatuloy upang ang iyo pong programa ay maisulong lalo na sa pagbahagi ng Ebanghelyo sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Patuloy ng pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang amin pong mga sarili sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, nagpupuri sa mga araw kung paano ikaw po ay nagiging mabiyaya, naging mabuti sa aming mga buhay. Kaya ang aming pasasalamat, pagpupuri ay sa iyo lamang. Ito lahat ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat at magandang gabi po sa bawat isa muli. Oh